i-explain ko sa inyo yung paano ko mag-asinta. So sa totoo lang, yung asinta, yung dito para alignment, saka yung sa puwit, saka yung sa akin din asinta, so same lang yan. So ang pagkakaiba lang dyan is yung saan kahiyang. So ibig sabihin doon kung saan yung komportable ka na pagsipat mo na makuha mo na yung asinta mo na ito talaga yung asinta ko. Ito talaga yung asinta na madalas nananalo ako. O parang ganun lang yun. So ibig sabihin doon na manage mo na yung paano ba ikabit ang tari na hindi ka mahihirapan. So kaya may mga asinta na paiba-iba. Yung nga spare alignment, ang iba din dito yan sa talampakan dito. Kung dito yung tari, dito nila dyan sa dito. Pag ano nila, so titignan nila ganun. So dito yan, nasisipat na dito. Dito din ang iba dito. Spare alignment dyan, papunta yun sa itaas. So kung ngayon kung nagplano ka palang matutong magkabit ng tari, so dapat maintindihan mo na yung pagkakabit ng tari paiba-iba lang, pero same lang din yan ng asinta. Kasi kung tutuusin, yung palo ng manok is parang isa lang kasi yung mga ng palo ng manok dyan sa harap niya na naman yan, ganun naman yan. So kaya at nang kinakabitan mo ng tari is nasa paa lang din ng manok. So ibig sabihin, kahit ano man ano man yung pamaraan niya, ganun pa rin ang point niya, point na yung site niya na makatama talaga. So since yung kabit ng iba at saka yung kabit ng kaibigan mo or kanino or sa akin tumatama, ibig sabihin same lang yun. So nagkakaiba lang siya sa pamamaraan lang. So at least naiintindihan nyo yan. So minsan lang yung iba nagano kasi yung iba na ito talaga yung asinta, yung pangit yun sa'yo, yung mga ganun. So sa totoo lang kaya nga naging may mga opinion na ganun or ganun point of view nila na ganun talaga yung nila na dapat ito yung sundin yung sa akin kasi ito maganda. So nangyari kasi yan kasi yung paa ng manok paiba-iba, kasi yung paa ng manok may mga diferensya, kaya nga doon nag-create ng doon nahihirapan yung gusto magkabit ng tari na paano ba i-manage yung paglagay niya ng tari na hindi siya mahirapan. Kasi kung sasabihin natin gaya ng asinta ko dito sa asinta ko, pagkabit ko ng tari, so pag ganun, so yung natuturo nila, so nahirapan na, hindi na nakuha. So yun, doon nagtatalo yung ibang klase ng asinta. So pero kung summarize natin yan yung asinta, so kung andun ka pa rin sa ganun na mga sitwasyon na naguguluhan ka, so ibig sabihin na hindi mo pa nakukuha talaga kung ano ba talaga yung pagkatari. So sa akin, ganun din ako dati. So kung marunong ka na talagang magtabit ng tari, hindi mo na iisipin yun kasi alam mo na yung asinta is isa lang yan. So same lang yan na kahit ano mo yung pamaraan. So saan ba ako kukuha ng asinta? So simple lang. So natin sa drawing. So kung napapansin nyo sa manok, may yan, iwi sa Tagalog, sa Bisaya yan, isul. So maniisul diri, no? Mag-anam ng isul diri. Ganyan yan, parang ganun. Dito may mga balahibo yan. Balahibo. Yan, di ba? Mga balahibo dyan. So ganun, ganito din. May mga balahibo dyan. Tapos, dito, may dyan. Dito na yung katawan niya. Yan. Yung pabilog na katawan. Yung dito, katawan niya banda sa lubot, sa puwit niya. Dito naman yung puwit. Tapos ito yung left pelvic at saka yung right pelvic. Yan.
Ito yung pelvic, yung tinatawag nila. So, yan, dito yung puwit. Ayan, yan yung katawan ng manok. So, dito na yung pakpak. Yan, pakpak yan dyan. Yan, pakpak. Wag naman yung pitso. Dito ang pitso. Wag naman yung pitso. Ito pitso. Sa akin, yung asindao, madali lang. So, dito mo lang makikita yung yung dulo ng tari, dito mo lang ilalagay yan. Dito mo lang ilagay yan. Dito. Dito tayo kukuha ng asinta. Yung sa pinakakanto niya. Dito. Yung corner niya. Diyan. Diyan mo itapat yung dulo ng tari. Yung dito. Yung dulo ng tari dito. Yung dulo niya. Diyan mo itapat yan. Maganon yan. So, siyempre magtatanong tayo. Bakit? Yun ang naisip ko. So, sa akin, napapansin ko kasi na yung katawan ng manok, paiba-iba din. Yung medyo mabilog, medyo may pitso, may pitso. Kung mataba ang manok, kung malaki yung katawan niya, so malaki din yung ano niya dito sa isol. Dako sa yung isol, malaki yung isol niya. So kaya yung tari mo rin, ma-adjust yun base dun sa katawan niya. So pag ganun din, so medyo papasok konti. Kasi kung medyo malaki ang katawan, so medyo late konti ng ano niya, yung palo niya kasi malaki mga ano niya, pag ganun. So kung maliit naman yung bitsuhin siya, medyo mabilis lang yung ano niya, yung pasok ng ano niya, so medyo didili ng konti. So ganun lang. So yan, dito yung asinta natin. Yan, kanto lang ng isol. Iwi. So yan, dito yung dadaan yung ano. Dito yan dadaan yung tari. Pag sipat mo yun, doon ang dulo. So ngayon, yun, madali lang yan. So, siyempre, magtanong tayo kung paano ba i-asinta yan ng madalian lang kasi dito may mga balahibo man dito. So sa akin, ang ginagawa ko, since magtatari ako ng medyo hindi sa aking manok, kung sa akin ng manok dito, ginugupitan ko na yan dito, yan wala nang balahibo yan. Kasi doon kasi yung asinta ko. Pero kung may mga balahibo na may mahirapan ka talaga dyan. So yun din yung isa sa mga rason na yung mga gapper, nag-imbento sila ng sarili nilang asinta or paano nila i-asinta yung tari. Kasi may mga point kasi na nahirapan sila dito. Kaya nang sa puwit, sa sinteras, yung sa puwit din. Nahirapan sila kasi maraming balahibo ng manok. So hindi makita agad. So yung pag-asinta nila medyo alanganin kasi andun na may mga balahibo. So kaya ang iba dito sila dito sa spar. So ito yung ginagamit nila kasi visible kasi itong spar din. So yun, ang ginagawa ko, so pag nagano ako dito, halimbawa may mga balahibo yung dito sa bandang puwitan niya, ang ginagawa ko, ginaganon ko lang yan sa kuko dito sa kuko ko. So yung kuko mo is makikita kasi agad yan. So iano mo lang ganun. So iano mo lang. So yung dulo ng kuko mo, yun din doon mo na isasinta yung tari. Yung dulo ng tari. So para kung baga mag-asinta. Ayun ka, tingnan mo lang ganun. Para makikita mo rin yung asinta na yun. Yung kanto ng isol or iwi, ano ba sa Tagalog. Para makikita mo to, yung kanto niya. So yun ang pamaraan ko.